Sa isang video sa social media account ng First Lady, yung mga kasama natin na pinamumunuan ni General Rio at ni Atty. Alex Lacson ay gusto nilang mag-request sa ating Senate na maggumawa ng investigasyon. Magandang hapon mga kabisdak. Nako, Bilyonaryo Channel naglabas ng panibagong video tungkol dito kay Baki at Paulo Tantuco. Dalawang senador sabit dito yung awards. Pero bago ang lahat, sa mga bagong pasok, baka pwedeng pa-like, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot ang inyong notification bell upang palagi po kayong updated sa ating mga video. At subaybayan nyo po lagi ang hina-upload natin video tuwing alas 6:30 ng hapon. At syempre, live commentary natin mamaya alas 8:30 ng gabi. At Berada Aguila, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa DJAR 1026 His MNI Radio. Yari si Baki dito. Yari ang mag-among budlat na mata. Bilyonaryo News Channel naglabas ng bagong video. Dalawang senador, dali. Atty. Harold Respicio gustong paimbestigahan itong kababalaghan ni George Garcia sa Senado. Dalawang among budlat. Dalawang among mag-among nagbibigay ng sakit sa ulo ng maraming Pilipino. Bago po natin ilabas yung video ng bilyonaryo, pag-usapan po muna natin itong banat ni Atty. Harold Respicio at ng kanyang mga kakampi. No? Kasi marami ho sila nagsampa ng reklamo laban dito kay George Garcia. Pakinggan po natin mga kabisdak. Palike. Yung mga kasama natin na pinamumunuan ni General Rio at ni Atty. Alex Lacson ay gusto nilang mag-request sa ating Senate na maggumawa ng investigasyon para sa nakaraang eleksyon. Kung mangyari po yun, ay welcome development po yan. At handa po ako mag-testify doon sa Kongreso at sa Senate para po ilabas lahat ang kalokohan na ginawa ni Chairman George Garcia dahil dapat hindi na maulit sa 2028. Kung ako lang po ang tatanungin, ito po ang pinakamahalagang issue ngayon sa ating bansa dahil dito po nakasalalay ang ating demokrasya. Galing, oh. Palakpakan natin si Harold Respicio. Kuminto lang ako dito ng kakaunti, mga kabisdak. Kasi, siyempre, yung midterm election, isang napaka-kontrobersya talaga na eleksyon sa kasaysayan ng ating bansa. Mantakin mo, mayroong overvote sa 17 million. Ngayon ito, mayroong isang IT expert na si Atty. Harold. Alam ang nangyayari at nagsampa na nga ito ng reklamo sa NBI ng 50 million counts of cyber crime laban po dito sa kumili kay George Garcia. So hindi ho biro ang mga ganitong issue na dapat po ito ay tutukan. Tama ho, sinabi ni Atty. Harold Respicio na ito ay pinakamahalagang issue. Kasi kung maulit muli ito sa 2028 presidential election po, ang Pilipinas ay walang kwenta. At bakit mag-eleksyon pa ho tayo, meron naman palang nagluluto at nagmaniubra ng resulta. So yung boto mo, wala na rin ho yung kwenta. Dahil sila na ho ang namimili ng mga leader natin na gustong makaupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Nakakalungkot po yan. Agree po ako dito na dapat magkaroon ng Senate investigation. Pero sabi kasi, kasama sa Congress, wag na sa Congress. Kasi sa Congress, ayan, maraming kakampi si George na budlat ang mata dyan. Nakikinabang ang mga yan. Pero dito sa Senado, kahit papano, majority ng mga senador ay kakampi ng taong bayan. Iksip lang itong, iwan ko itong dalawang senador na pag-usapan natin ngayon na lumabas sa balita ng bilyonaryo. Kasama ba natin ito? Mukhang sala sa init, sala sa lamig din tong mga to eh. Sa Senate na lang, sa Senado na lang ho. Para magkaalaman at malaman ng sambayan ng Pilipino lahat, public hearing man ho ito, kahit may kaso na po ito sa NBI, pwede rin ho siguro. Para malaman natin
kung paano dinaya, paano niobra ng COMELEC ang midterm election. Ito, dugtong lang natin, total na pag-usapan naman po itong Senate investigation. Alam niyo ba, meron na namang niluluto yung mga buhaya dyan sa Kongreso. Grabe, ang kapal ng mukha ng mga bugok talaga, no? Naalala niyo yung Quadcom na nandun si Tatay Digong. Ayan, sa 20th Congress, bubuhayin muli at magkaroon ng Quadcom 2.0. Wow! Share kayo? Ito, pakinggan mo natin ang interview sa mga buhaya. Bakit po sa tingin niya, sir, kailangan maipagpatuloy na nga magkaroon ulit ng Quadcom at maipagpatuloy yung mga dinidinig nyo noong 19 Ang dami pang dapat na pag-usapan, ang dami pang dapat na puntuhan natin dito. For example, yung Pogo. We still have about 10,000 Pogo outlet in the country. No? Na naging maliliit na sapagkat binuwag na natin yung malalaki. And there are still thousands of illegal Chinese in this country. Na kinakailangan po natin puntuhan to. Pangalawa, yung tinatawag natin drugs. No? Nakita nyo, recently, our president even appeared, no? Na mayroong more than 8.7 kilos of drugs na nahuli, although walang napatay. Oo, yun ang nais natin puntuhan pa rin. Bakit marami pa rin drugs ngayon? Despite the fact na nung panahon nung dating Pangulo, napakarami nang napatay. Bumangon muli diba? Paano hindi dadami yung droga? Bumangon silang muli, diba sabi ni Da Junior? Sama-sama tayong babangon muli. Bangon na bangon, kasama ka. Ang kapal na mukha naman itong si Abante, no? Talo na, nanalo pa. Kaya dapat doon talaga mag-imbestiga sa Senate, Attorney Harold Respicio, wag sa Kongreso. Kasi ito, talo na, pinapanalo pa ni George. Ang kapal ng mukha, magkaroon ng Quadcom 2.0. For what? Sino ang imbestigahan? Duterte na naman. At ang maganda siguro, imbestigahan ninyo sa Quadcom itong si Baki. Droga ka mo. Ito. Baon tayo sa kontrobersya. Mga Pilipino, mapapahiya dito. Alam nyo po, itong Quadcom 2.0, ito sinabi naman nila, no? Ang puntarya dito ay hindi lang si Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong, pinakulong naman nila sa The Hague, Netherlands, di ba? Ito yung cover up tungkol sa isyo kay Baki. Si Vice President Inday Sara ang puntarya talaga nila dito. Nix. Itong sa Quadcom 2.0. Isang kahibangan kung ganun ang mangyayari. So, ibig sabihin, in the next 3 years ni Ngagba, ay puro imbestiga lang labang kay Vice President Inday Sara hanggat sa matapos ang kanilang termino, hanggat pagdating ng 2028, wala po silang proyekto baon ng Pilipinas. Alam nyo ho, Pastor Dila, kakana ka na, talo ka na, nanalo ka pa, ang kapal ng mukha mo. Ito, gusto pang magkaroon ng Quadcom 2.0. For what? Demolition job against Duterte, trial by publicity, para sa inyong personal interest. Ilang bilyon na ba yung ginastos? Trilyon na siguro ng gobyernong bangag ang mukha. Hindi ba? Ngiwi ang mukha ay pangapala para pabagsakin ang mga Duterte. Hindi pa ba kayo nagsawa? Kawawa naman ang Pilipino. Pira ng bayan ang laging ginahasa ho ninyo. Hindi naman ho ninyo pira yan eh. Pero kung pira ho siguro ng mga Marcos Romualdez yan, demolition job against Duterte, sabi, tubusin nyo yung pera ho ninyo. Ang problema hindi naman pera ho ninyo yan Pera ng taong bayan yan. Pera ng mga taxpayer, mga kawawang OFW na sa ibang bansa nakipagsapalaran. Lalo na yung mga OFW sa Israel, Iraq. Digbaan doon. Huwag naman ho natin pabuhin ng Pilipinas. Masyado na hong sobra itong ginawa ninyong katarantaduhan at kalukuhan sa bansang ito. Naayos na po ni Tatay Digong Walang namatay ngayon kasi wala namang war on drugs kontra sa former President Duterte.
Ang Duterte, may war on drugs. Pag may nahuling kontrabando, may nahuling sindikato. Pero dito, under Ngagba admin, may nahuling kontrabando, walang nahuling sindikato. Tanim pulburon nga ho yan, Mr. Abante. Saan ka ba nakakita na ang mga durugista ngayon, sindikato, nagtatapon ng milyones na kontrabando sa karagatan? Pag-isipan mo, Pastor Dela, may utak ka pa. Quadcom 2.0 ha. Okay ho sana kung yung Quadcom 2.0 ay mabaling po dito kay Bake. Hindi ho para talaga yan kay Vice President Inday Sara Duterte. Quadcom 2.0. Anong gagawin ninyo? Gawa-gawa ng kwento. Ikukunik si Inday tapos padampot si Inday sa ICC. Mukhang ito yung cover up tungkol kay Bake na naman. Pero narito po ang sagot ni Vice President Inday Sara Duterte tungkol dyan. VP, on a similar question, what's your reaction to the pronouncement of some congressman who's clearly against you for the revival of the Quadcom 2.0? We are not surprised. Kanina, bago ako pumunta dito na-late pa nga ako, nagmamadali kami kasi galing ako sa isang Zoom meeting na hinahanap sa iyo ang laptop, no? Nasa akin ang laptop. So, pinatago ko lang sa iyo. So, kinuha ko na yung laptop ko ulit. Kanina, nasa Zoom meeting kami. Yun ang dinidiscuss namin. No? Kasama ka na Secretary Harry Roque, no? Na hindi ito titigil. So, huwag tayong mag-expect na bago yung Congress ay titigil sila sa pangangatake nila. So, tutuloy-tuloy pa rin yung paghahabol nila sa iyo at tutuloy-tuloy yan na tambakan ka nila ng kaso. Yan din yung sinabi ko sa mga ka-meeting ko kanina. Because obviously, ang gusto nila ay burahin yung mga Duterte. Mga Duterte. Correct. At mga tao na sumusuporta sa mga Duterte. In fact, kahit nga private individuals, ngayon, hindi na immune dahil nakakatanggap na sila ng mga letters galing sa BIR o kung ano man yung pwedeng kahanapan ng pagkakamali sa kanila. Grabe, no? Na ano na yan obsession na yan pag ganyan. Hindi na ho normal na simula na nagkaroon ng gobyernong Marcos Jr., ang Kongreso nakatutok sa mga Duterte para burahin ho nila sa mundo ng politika. Dahil tinik sa kanilang lalamunan ang mga Duterte. Lalo na si Vice President Inday Sara Duterte, talagang sure man yan magiging presidente at gusto nilang ipa-impeach para wala ho silang kalaban. Ang problema ho ang mga Filipino pumapalag na. Ilang porsyento na majority of the Filipino ayaw ma-impeach, ayaw mapag-usapan yung impeachment. Labang kay Vice President Inday Sara. Ang may gusto lang itong mga dilawan, pinklawan, mga komunistang grupo, mga kongresista, tatakbuhaya, mga galit sa mga Duterte na sagasaan ni Tatay Digong. Grabing obsession na ho yan. Hindi na po biro, hindi na po ordinaryo ang ganyang ginagawa ng kalaban ng mga Duterte sa politika. Especially po dito sa House of Representatives, pinamunuan ni Tambaloslos, animal, laki ang tiyan. May sana mahiya ho kayo kung may mga hiya pa kayo. Kung walang mga hiya ho, ito ho talaga ang mangyayari. Congress? Quadcom? For what? Diyos ko. Ang imbestigahan ho ninyo itong kababalaghan ni George Garcia. Nung nakaraang midterm election, mas okay ho siguro yon. Imbestigahan ho ninyo itong bagong kontrobersya na kinakaharap ng Republika ng Pilipinas. Damay tayong lahat dito. Hindi lang ho ito si Bake ang pinag-uusapan. Hindi lang ho ito Marcos family ang pinag-uusapan. Hindi lang ho ito yung mga namatay na pinag-uusapan, yung mga kasama na pinag-uusapan. Kasama ka dito dahil Pilipino ka. Dahil yung nasadlak sa napakatinding issue ay yung nakaupo sa Palasyo de Polvoron. Ito ay magkaugnayan, di umano,
sa pagkapaslang, pagkamatay, pagkagorgor ni Paulo Tantoco ng Rostans doon sa Beverly Hills, Los Angeles, na ang dahilan ay overdose ng Coca-Cola. Kagabi ho, na nilabas tayong video patungkol dyan, mga kaibigan ko. Nang nakita po nating video ay kasama yung mga Frasco family. Kasama si Tantoco. Play natin konti. Total, segundo lang naman. Narito ho yan. Ayan, kasama si Bake, si Paulo Tantoco. Kumakain po sila dyan, ha, sa Los Angeles. Mag-asawang Frasco. Nandyan rin po, no? Ayan. Medyo matapang din yung netizen na kumuha ng video ito, ha, nakuna, no? Front at back pa talaga ang kinuha niya dyan para mapatunay na ito ay hindi AI generated at authentic. Ayan. Pa-selfie pa kay Baki. Ew. Ayan po yung video, ha. So ngayon, meron din po tayong inilabas na ito, kumakalat din sa social media. Ito po yun. May naka-underline, nakatakip po, kinarasa, no. Itong sa pinakababa, ang nakalagay dun po, yun daw po yung mga kasama ni Paulo Tantoco. Yung 6, no. 6 na tao. Yun daw yung iimbestigahan. Pero si Vice President Inday Sara Duterte, yung unang video niya, binanggit niya dito si Bake, no. Binanggit niya dito si Bake na sinabi nga ho ni Auntie Claire ay di umano fake news si Vice President Inday Sara Duterte. Paano pong nagiging fake news na bumulaga sa lahat ng maraming Filipino ay naglabas ho ang Los Angeles Medical Examiner na itong si Paulo Tantoco ay na-overdose, nakasama ni Bake, no, ng Coca-Cola. Ngayon, palakpakan muna natin itong Bilyonaryo Channel. Believe po ako dito sa Bilyonaryo Channel. Dahil sila, ibinalita ho talaga nila. At hindi po sila natakot na ibalita ho ito. Unlike po dito sa ibang mga mainstream media. Nung unang natin, inilabas na video kagabi, bilyonaryo din po yon. Pero parang ang ibinalita lang nila ay ito lang, no? Parang nag-break plus report lang po sila, inilabas yan. So ngayon bago ho ito. Talagang binabaon po ng bilyonaryo itong si Bake. At tinutukan po nila ang isyong ito. Naglabas muli sila ng balita at kakaibang balita dahil kasama na po dito sa video itong 2 senador na meron nga nagkomento, no? Tanong ko man dito, itong 2 senador kasama ba ito? Sa hotel, kasama si Bake, kasama si Tantoco. Ako po'y nagtatanong lang, ha? May video man. Panoorin po natin yung video na ibinalita ho ng Bilyonaryo News Channel. Ito yung bagong channel na matapang. Kasama ang Net25, kasama ang SMNI. Mukhang may pag-asa pa pala tayo sa mainstream media. Hindi pala lahat ng mainstream media bulok. Sana ang bilyonaryo, wag po kayo magpabili. Wag po kayo magpabusal ng pera. Kasi pag magpabusal ho kayo, sayang yung inyong nasimulan. Sayang yung tapang na inyong ipinakita sa inyong channel. Panoorin po natin dahil nagulat rin po ako. May nagkomento ho nga kagabi, hindi ko binasa, baka tayo'y mabulilyaso. Pero ito, galing po mismo ito sa Bilyonaryo News Channel. Inilabas muli nila
At talagang binaon si Baki dito. Huling-huli si Baki, damay pa yung dalawang senador. Kasi tayo, napasil tayo, sino yung 6 na yan? O heto, panoorin natin yung video. Balitang ito. Drug overdose. Yan ang lumabas sa pagsusuri ng Estados Unidos kaugnay sa pagkamatay ni Rustan's Executive Paulo Tantoco nitong Marso. Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Namatay sa cocaine overdose si Rustan's Corporation Heir Paulo Tantoco noong Marso. Iyan ang resulta ng toxicology report nito ayon sa Los Angeles County Coroner's Office. 4 na buwan ang mapabalita ang pagpanaw nito noong March 9 Philippine time, listed a significant condition ang posibleng komplikasyon sa puso sa accidental death ni Tantoco. Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos nang ipagdiwang nito ang Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel. Sa isang video sa social media account ng First Lady present sa MIFF celebration, sina Senate President Cheese Escudero, Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, Tourism Secretary Cristina Frasco, MMDA Chairman Romando Artes at iba't ibang Pinoy celebrities. Noong Mayo, pinabulaanan ng Malacanang ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat. Kumalat kasi ang haka-haka online na na-dictate sa Los Angeles CFL na ayon sa mga fact-checker ay distorted at manipulated photos and videos. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. Fake news ka, Ate Claire. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. Yan yung mga picture. Pwede ba natin ipakita? Pakita mo yung picture, luma. Yung mga lumang picture ho yan. Vice President ng Response Group si Tantoco. Dati rin siyang Chief Operating Officer ng Pacific Links Gulf Development at Chief Security and Procurement Officer ng Santa Elena Golden Country Estate. Ang asawa naman nito, dating Communications Manager ng Response Group at kasalukuyang Malacanang Deputy Social Secretary. Wala pang pahayag ang palasyo tungkol dito. Yun lang. Dahil yung asawa pala ni Tantoco ay appointed ng IWM. Nako. So ano ang mangyayari sa kaso ng pamilyang ito? Magpakabingi na lang ba sila? Tahimik na lang sila kahit alam nila kung ang tunay na nangyayari, no? Ang tanong, may 2 senador na dali dito kasama daw sa entourage ni Baki. Ano ang kanilang papel? Kasama ba sila sa 6? Nagtatanong tayo, ha? Ang tindi ng gobyernong ito. Alam mo, Auntie Claire, pati yung mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, mga ensaymada vloggers, hindi nyo na kayang lusutan ito. Ito na ho talaga ang totoong issue na tutukan natin sa Comelec at ito. Kayo, Quadcom 2.0, na mag-imbestiga, ito yung imbestigahan ho ninyo. Ito yung magandang pag-usapan. Total, droga man yung sinasabi ho ninyo. Droga rin ho ito. At tayong mga Pilipino, nakaladkad tayo sa kahihiyan. Sipin mo. First Lady, pumunta ng Beverly Hills, Amerika, para ano? Anong gagawin nila? Mamasyal-masyal? Yung pinunta nila doon, may napakinabang bang Pilipino doon? Nakinabang bang ating ekonomiya? Hindi. Ano yung sukli? Kahihiyan. Bumalot sa buong mundo ang isyong ito. Ako sa akin, dapat si Chase Escudero at si Jinggoy, total, binanggit naman ng Bilyonaryo News Channel, magpaliwanag din sila dito kasi baka masira rin yung kanilang imahe. No?
at kung ano talaga ang tunay na nangyayari. Nakita ba nila si Paulo Tantoco kasi sila yung mismong witness? Or di ba kaya pumunta sila sa Amerika, isuko nila yung mga sarili nila, dalhin nila si Baki, kasama yan, lumuhod sila kay Donald Trump, at sasabihin nila ang totoo. Dapat, magkusa na kayo, Manong Chase Escudero at Jinggoy, kung wala ho kayong ginalaman ho dito. Pero alam ko may alam kayo ho dito. Kasi yung na-issue nga ho na na-detain daw si Baki, marami talagang hindi naniniwala doon kasi biglang umuwi nga si Baki, di ba? Pero matagal siya bago nakauwi nung sagsagan ng eleksyon. Doon pa siya nakita ho natin. Meron nga ho tayong kaibigan na nakita ho talaga siya sa Cebu. Kasama talaga niya si Baki. Ang question ko naman ho dito, totoo ba na hindi siya na-detain? Kasi, bakit ang haba ho ng panahon bago siya nagpakita ni Manny? Hinahanap ng taong bayan yan eh. Nasaan ba si Baki? Pagkatapos ng isyong iyan, alam din kay Inday Sara, nakarating din, hindi na pag-usapan sa media, ay naglaho na parang bula si Baki ng ilang buwan. Yung mga picture ni Auntie Claire na pinapakita niya sa media, mga old picture po yan, edited pa, yaward nyo. Yung naalala po ninyo, yung misa, no? Maraming kaharap si Baki. Tapos yung iba walang pagkain. Tapos sa kanya meron. Yun nga, nagka-issue yun. Grabing edit. Tapos meron ding nakaupo si Baki. Yung kasamahan niya may mga sandalan, mga upuan. Pero siya walang sandalan. Di ba ho? Pinagpiestahan yun sa social media. Bakit ganun? Trending pa nga ho. Pinilit lang ni Auntie Claire na pagtakpan yung issue. Pero sa pagkakataong ito, Bilyonaryo News Channel na sa ibang mainstream media, alam ko yung mga ibang mainstream media na pilitan na rin ho ibalita ho ito kasi sa ibang news outlet ay inilabas na, pinag-uusapan, trending na. Siyempre, magiging walang saysay itong mga media outlet, lalo na yung GMA News na nagbura ng post, kung hindi po ninyo ibalita ito. Kasi ano pa ba yung public service na sinasabi ho ninyo sa inyong mga channel kung may pinipili po kayong balita? Masagasaan kayo sa masagasaan kasi kasama na nila si Baki. Wala kayong magagawa. Wala talagang usok na hindi sisingaw. Sisingaw ho talaga ang usok. Mukhang ito na po yung tinatawag ni Inday Sara Nagaba. Na karma ho itong mga to ni former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil kusang lumabas ang isyong ito at yanig tayong mga Pilipino sa buong mundo. Maraming naglalabas na political vloggers, lalo na si Palangga, lalo na yung isa pang political vloggers na nandun mismo, Los Angeles. Nababas pa nga ho dahil hindi daw totoong na-detain. Pero meron din mga foreign vlogger na sabi na detain talaga. Pero hindi po binalita ng mainstream media. Dahil, iwan ko ba kung bakit hindi nila binalita. Kaya nga minsan, hindi na talaga minsan, maraming mga Filipino sa ibang bansa mas gustuhin pa makatutok sa mga political vloggers dahil lahat ng issue sa lipunan tinatalakay at hindi pinipili. Lalo na po pag may kinalaman po sa Palacio de Polvoron. Ngayon, kung ako senador, Escudero at Jinggoy, magsalita ho ako kung meron kayong nalalaman. At pinakamaganda ho rin siguro, magkaroon ng investigasyon. Diyan sa Senado, ang tanong, kayang imbestigahan ito. O doon na lang sa Kongreso. Wala na. Gera na naman itong mga mambabatas, mambubutas. Wala, hindi mambabatas. Senate versus Congress na naman. Sa Senado, imbestigahan yung pumilik, si George. Sa Kongreso, imbestigahan itong
tungkol ng nangyayari kay Baki. Mukhang hindi mangyaring imbestigahan sa Kongreso. Hawak ba din ni Baki ang Kongreso? Pero teka, kasi meron din akong narinig ng mga haka-haka ba, marites. Itong si Baki daw at si Tamba hindi na nagkakaintindihan. Nag-aaway din yata dahil sa kapangyarihan, nalasing sa kapangyarihan tong mga to. Baka, no? Ipipilit ng Kongreso na imbestigahan si Baki. Pero ang tanong, kaya ba nilang banggain si Ngiwim? Ay ambot sa kambing na may bangs. Anyway, bahala na lang ang maraming Pilipino. Ang nangyayari po ngayon ay dapat makialam tayo. Hindi naman ho ito sinadya ng pamilyang Duterte na lalabas sisingaw ang mabahong usok ng utot ng demonyo laban ho sa First Family. Mukhang ang Panginoon na po ito ang nagbigay ng pagmumulat sa lahat ng maraming Filipino na nakatulog na sa katotohanan. Good luck sa ating lahat. See you po mamaya alas 8:30, live commentary dito sa Bisdak Pilipinas. Magandang hapon ho. God first.